for you, Lord. We worship you. Show the desire for sing you are. Satisfaction, you are all my delight. You are my existence. You are all I seek to find. You are, Lord. You are satisfaction. You are all of my delight. You are my existence. You are all I seek to find. Your presence, more and more and more and more and more, and I live to know you. More and more and more, so much more and Your presence, more and more and more, to know you, more and more, so much more and more, Jesus. It's nothing like your presence. It's nothing like your Spirit break out, break our walls down. Spirit break out, heaven come down. Spirit break out, break our walls down. Spirit break out, heaven come down. Our Father, all of heaven roars your name, sing louder. Let this place hear up with praise. Can you hear it? The sound of heaven touching earth. The sound of heaven touching earth. Our Father, man, all of heaven roars your name, sing louder. And let this place hear up with praise. Can you hear it? Amen. The sound of heaven touching earth. The sound of heaven
touch the earth. Spirit, break out. Break our walls down. Spirit, break out. Heaven come down. Spirit, break out. Spirit, break out. Break our walls down. Break our walls down. Amen. Spirit, break out. Heaven come down. King Jesus, King Jesus, all the name we're lifting high, your glory, shaking up the earth and sky, revival. We want to see your kingdom here. Amen. We want to see your kingdom here, King Jesus. You're the name we're lifting high, your glory, shaking up the earth and skies, revival. We want to see your kingdom here. We want to see your kingdom here. Spirit, break out. Break our walls down. Yes, Lord. Spirit, break out. Heaven comes down. Oh Lord, come on, let's worship Him. You're the name we're lifting high. Break it. Oh, we lift you up. There's no other name. There's no other name. King Jesus, you're the name we're lifting high. Your glory, shaking up the earth and sky, revival. We want to see your kingdom. Amen. We want to see your kingdom here, King Jesus. You're the name we're lifting high, your glory, shaking up the earth and skies, revival. We want to see your kingdom here. We want King Jesus, King Jesus. You're the name we're lifting high, your glory, shaking up the earth and skies, revival. We want to see your kingdom here. We want to see your kingdom here. King Jesus, name above every name. You're the name we're lifted high, Panginoon. Purihin ka po, Diyos. Sa iyo po ang lahat ng pagsamba at papuri sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Yung pinakamalakas po natin ang palakpak sa ating Panginoon. our Lord. Sa iyo ang aming papuri, sa iyo ang aming pasasalamat.
Kadakilaan ninyo'y walang hanggan. Ang iyong ginagawang mabuti sa amin ay hindi tumitigil. Ang iyong pagpapala itinatatag ninyo sa aming mga puso. Maraming salamat sa inyo. In the name of Jesus. Amen. Praise God. Come on, meron po tayong may bibigay na papuri sa Panginoon. Praise God. Praise God. Okay, pwede na tayong maupo. Good morning. Magandang umaga. So kahit na yung panahon ay naging masungit sa atin, naging masama ang ating tingin dahil sa tayo dinaanan ng pagbaha o kaya discomfort. Pero gayon pa man, napili pa rin natin na tayo sumamba sa Panginoon this Sunday on-site. Bagamat yung iba ay hindi pa rin makaalis ng kanilang bahay dahil sa napapaligiran ng tubig ang kanilang bahay. Pero gayon pa man ay pinili pa rin natin na tayo sumamba sa Panginoon this morning. Itinatatag lang na napakahalagang bahagi ng ating pananampalataya, yung worship. At salamat sa Panginoon tayo nakarating. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Nakarating tayo. Amen. At salamat sa Diyos. Narito ulit tayo para i-celebrate natin yung ating Diyos. I-celebrate natin yung kanyang kabutihan sa atin. Yung ating pagiging siya yung ating Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Salamat din sapagkat bukas magsisimula na yung ating preparation sa ating conquest September 20. So beginning August 10, bukas, simula na ng ating prayer and fasting. Napakagandang bagay na ating pinipili na sa ating paghahanda ng anumang gawain. Magpakumbaba tayo sa harapan ng Panginoon through prayer and fasting. Sapagkat kinalulugdan ng Diyos na tayo nagpapakumbaba. Yung salitang pagpapakumbaba, kinikilala natin na tayo totally dependent sa Panginoon. Wala tayong may bibigay na anumang bagay para magamit niya sa kanyang gawain pagliligtas. Ang hinahanap lamang niya sa atin ay pananampalataya, pagtitiwala sa Panginoon. Magkakaiba tayo ng uri, magkakaiba yung ating pagiging tao. Maaaring yung ating pananampalataya, iba't iba ang level. Pero yung biyaya at tabag ng Panginoon nagle-level up sa bawat isa sa atin. At tayong lahat itanggap ng Panginoon. Do you believe tayong lahat itanggap ng Panginoon? Pwede ba nating palakpakan doon ng Panginoon? Biyaya at kahabagan ito ng Diyos sa atin. At meron tayo ang tinatawag sa ating prayer and fasting. Mamaya ay merong i-distribute na gabay. Yung ating handouts, meron tayong gabay na ibibigay kung paano natin idadaos itong preparation natin sa ating conquest. At nagiging matagumpay tayo dahil tayo lumalapit sa Panginoon. Tayo magpapatuloy sa ating series about building prayer. Itinatatag natin napakahalaga yung prayer sa ating buhay bilang believer. Itinatag ito ng Panginoong Hesukristo. Ipinamuhay ito ng Panginoon bilang halimbawa na ang pangunahin na mahalaga sa anumang gagawin na paglilingkod sa Diyos ay prayer. Si Jesus Christ nagturo na napakahalaga ng prayer. At iti kanyang ipinamuhay at ipinakitang halimbawa sa atin na dapat nating sundan, hindi para pag-aralan lamang yung ginawa ni Jesucristo, kundi pinag-aaralan natin ito para gayahin o sundin. Last Friday, nais kong ulitin lamang saglit yung itinatag natin na si Jesus Christ ay nagtatatag na napakahalaga ang prayer. Nagturo siya nito, itinatatag niya ito. Balikan ko saglit yung Matthew 6:9 na yung ating worship ay itinatatag sa prayer. Yung pagsamba natin sa Panginoon, lumalapit tayo sa Diyos.
personally at saka congregationally, itinatatag niya na sa prayer natin ito gagawin. Then, this is how you should pray. Sa prayer, itinatatag yung ating worship. Our Father in heaven, hallowed be your name. Itinatatag natin na tayo merong amang Diyos na nasa langit at kinikilala natin ang kanyang kadakilaan, ang kanyang pagiging Diyos through worship. Itinatatag natin ang kanyang halaga. And then do sa verse 10, itinatag din, paano mo magagawa yung kanyang kalooban? Kasama rin ito sa prayer, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So, paano mo maitatag yung kalooban ng Diyos mapangyari sa iyong buhay? Through prayer pa rin. So, yung prayerless na believer ay binabanggit powerless in the sense na hindi niya natutupad yung ipinagagawa ng Diyos sa kanya. Maring alam niya to mentally, emotionally, rationally, pero merong pagkakataon na hindi natin nagagawa yung kalooban ng Diyos na pipili nating sundin, yung gusto natin, kalooban natin. Sapagkat sa prayer, itinatatag, your will be done on earth as it is in heaven. Maging si Jesus Christ, meron siyang struggle doon sa kanyang pagtupad doon sa ipinagagawa ng Ama sa kanya, na ialay niya yung kanyang buhay para tayo maligtas sa ating kasalanan. Maagang pagkamatay sapagkat siya 33 and a half years lamang that time. Pero itinatag pa rin niya na mapangyari kalooban ng Ama. So, yung paglalaban ng kalooban natin at kalooban ng Ama, kumisan matagalang prayer o kaya mahaba ang prayer. Kay Jesus Christ, nung siya nasa Garden of Gethsemane, kanyang ipinag-pray, your will be done, not my will be done. At doon sa context, binanggit na at least 1 hour niya inilalapit sa Ama yung kanyang pagnanais na masunod yung kalooban ng Ama. And then binanggit na uli na nagkaroon siya ng second time na prayer uli, that same day, that same night. Yun pa rin ang kanyang inilalapit. So makikita natin na mabigat na laban sa ating katauhan yung pagtupad sa kalooban ng Diyos. Pero iti maitatag lamang uulitin ko through prayer. At inulit niya uli for the second time, and then inulit niya uli ito for the third time. Ating mapapansin na hindi madalian ang pagtupad sa kalooban ng Diyos. At ang panimula ng pagtupad sa kalooban ng Diyos ay nagsisimula sa prayer. At dito mo rin ito mapagtatagumpayan. At merong binitawang babala si Jesus Christ sa Matthew 7:21 na kanyang binanggit doon. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Maraming tumatawag sa kanya, nagbabasa ng Bible, dumadalo sa worship, dumadalo sa iba't ibang gawain ng Panginoon. Pero not all of them, ang sabi, ay papasok sa kingdom of heaven. But only the one who does the will of my Father who is in heaven. So itatatag lang natin na yung mga prayerful na believer, ito yung makakapagtatag ng kanilang pagtupad sa kalooban ng Diyos. Kapag hindi tayo prayerful, maraming pagkakataon na yung nasusunod natin, yung katwiran natin, pananaw natin, nakasanayan natin, ang siyang magaganap, pero magpipil tayo doon sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. At ulitin ko uli, dapat na maging laman ng ating prayer, your will be done, not my will be done. So itinatatag natin, paano mo matutupad yung kalooban ng Diyos? Paano mo mahanap ito? Paano mo malalaman ito? Paano mo ito matutupad? It is through prayer. At doon natin makikita na itinuro ni Jesus Christ. This is how you pray. And then doon sa Matthew 6:11 naman, idinagdag din niya na sabi, give us today our daily bread. Yung daily bread natin, malawak ang sinasakop nito. Pwedeng sakupin ang pag-aaral mo, pagtatrabaho mo, yung pagpapamilya mo. Kasi ang tinutukoy dito, ang daily bread, hindi lamang physical food, kundi
kabuuan ng food na kailangan ng ating pagiging tao. Food for the mind, food for the heart, food for the soul. Sinasakop nito, kaya lang, paano mo matatanggap yung lahat-lahat ng iyong kailangan sa buhay? It is only through prayer. This is how you should pray. So, tinitingnan lang natin na ang magiging matagumpay na believer na makakarating sa dulo, do sa finish line, do sa araw ng pagdating ng Panginoon, yung prayerful na believer. Hindi ba mahabagin ang Panginoon? Hindi ba mapagbiyaya ang Diyos? Totoo yun. Ang Diyos ay mahabagin, ang Diyos ay mapagbiyaya. Kaya ipinagkaloob sa atin ng Holy Spirit na siyang kumikilos sa atin para tayo mag-intercede, para tayo mag-pray. Biyaya ng Diyos, kaya lamang ang ating bahagi ay pananampalataya at pagsunod. Kaya nga, give us today our daily bread. Kaya nga lahat ng pangyayaring darating sa ating buhay, kapag kay prayerful, mababanggit mo na we know that in all things God work together for good. Mababanggit mo ito kapag kay prayerful. Sapagkat walang aksidenteng magaganap sa isang nananalangin. Lahat ng incident na ibinibigay sa kanya ng Diyos. Kaya kailangan lang natin maging prayerful. And then, yung kasunod, verse 12, 13, and 14, binanggit dito, and forgave us our debts as we also have forgiven our debtors. Paano mo raw magaganap na malinis ang iyong buhay? In prayer pa rin, forgive us. Sa namang kamalian na nagawa ko. Kaya lamang meron siyang itinatatag na even sa prayer mo pa rin magaganap yung pagpapatawad sa mga nagkasala sa iyo, sa mga hindi mo nagustuhan tao, sa mga naka-offense sa iyo, sa hindi mo maunawaan bakit masukal ang loob mo sa taong iyon. Paano mo ito may tatatag? Through prayer. The power to forgive ay nagsisimula through prayer. Kapag hindi ka prayerful, may pagkakataon, itinidelay mo ang pagpapatawad. Hindi mo tinutularan si Jesus Christ. So, nais lamang natin na itatag itong building prayer sa ating Christian life. Ngayon, pansinin niyo verse 13. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Pagkat tininan ninyo, ang pinakakaraniwang context nito, verse 12 at saka 14. Na ang pinakakaraniwang temptation sa atin ay hindi natin magawang magpatawad sa naka-offend sa atin, sa mga naganap na pangit na pangyayari sa ating buhay. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Idinugtong yung verse 14. And if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. So doon idinugtong na ang pinaka-temptation karaniwan na nagpababaksak sa marami believer, offense. Hindi niya nagustuhan yung ginawa ng kanyang kapwa. At hindi niya matanggap yung mga pangyayari na nagdaan sa kanyang buhay. Bakit siya nahirapan? Bakit siya binagyo? Bakit siya binaha? At hindi siya napagkatulog dahil sa nagbantay siya sa baha. At pagkatininan ninyo, kung minsan ay yung mga kaganapang ito nakaka-offend sa atin. Either na na-offend ka sa Diyos o na-offend ka sa tao. Kaya lamang ay, paano mo mapagtatagumpayan yung temptation na yun? Through prayer pa rin. Kaya nais natin i-build up yung ating prayer life. Personal prayer at saka congregational prayer. Mahalaga to at ito yung ating tatalakayin. Makibukas kayo sa akin, aklat ng Acts 11:24. Tayong muli tumayo sa pagbasa ng talata. Ang ating topic ay reviving my spiritual fire. At itong si Barnabas, ang context dito si Barnabas. Siya isang example ng spiritual fire. He was a good man, full of the Holy Spirit and faith. And a great number of people were brought to the Lord. Ito yung kanyang testimony. Tayo manalangin. O Panginoon at aming tagapagligtas, amin po inilalapit sa inyo yung aming buhay sa pagkakataong ito.
para kami pangunahan ng banal na Espiritu sa aming pagtalakay sa paksa na amin pong gagawin sa araw nito. Bigyan niyo po ng liwanag yung aming isipan, pagkalooban ng receptive na puso, at amin pong mapangyari kalooban ninyo sa aming buhay. Amin po inilalapit, mapagpala niyo nga po kami sa pamamagitan ng iyong salita. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na tayong maupo. Ang ating topic ay reviving my spiritual fire. Fan into flame. Ang sabi ni Pablo kay Timothy, fan into flame. The gift na tinanggap mo sa Diyos. Fire, spiritual fire. Yung ating mga inawit ay alam na natin na nagdadala ng spiritual fire, the Holy Spirit. Siya yung magtatatag sa atin ng apoy sa pananampalataya. Maraming makikitang examples sa Scripture na merong spiritual fire. At makikita natin ano yung kanilang gawain. Katulad ng ating inawit, kinasasabikan natin yung presence ng Lord. Kaya naghanap tayo ng pagkakataon, opportunity na maranasan yung presence ng Lord. Kinasasabikan ito kapag tayo merong spiritual fire. At bakit mo ninanais na maranasan yung presence na yon? Sapagkat naunawaan natin, nasa presensya ng Diyos ang pagbabago ng buhay. Pagbabago ng isip, pagbabago ng puso, pagbabago ng pasya, at i-align ito doon sa kalooban ng Diyos. At sino ang gaganap nito? The Holy Spirit. At binabanggit din na itong spiritual fire na tinutukoy natin ay meron kang very serious ka sa Panginoon. At makikita nyo karaniwan ito nagsisimula sa bagong believer na palagyan siyang dumadalo sa lahat ng activity na po pwedeng daluhan sa loob ng church. Kung minsan ayaw na niyang umalis sa loob ng church building. Para bang ang kanya na talagang buhay ay nasa Panginoon, at kung ano man yung maaari niyang maipaglingkod sa Diyos, kaya niyang ialay yung kanyang oras, kaya niyang ialay yung kanyang lakas, kaya niyang ialay ang kanyang resources. Ang lahat ng bagay po pwede niyang gawin. At dito makikita natin yung example ni Barnabas. Ang sabi, he was a good man. Itinatag niya yung kanyang testimony. Yung kanyang buhay mismo, puhunan niya sa kanyang ginagawang kaugnayan sa Diyos. Ano yung kanyang puhunan? Buhay niya. At sino nagpapatotoong he was a good man? The Scripture. Hindi lamang tao ang nagpapahayag, he was a good man. Ang Diyos na nasa langit. At nagtatatag nito, Scripture mismo. Kanyang itinatag yung kanyang buhay, patotoo. Mabuting tao itong si Barnabas. Mabuti siyang makitungo, mabuti siyang magsalita, mabuti ang kanyang pagpapasya. At binabanggit dito na binantayan, iningatan ni Barnabas ang kanyang testimony, yung kanyang buhay, pagkaraan niyang manalig sa Panginoong Jesucristo. At ito rin yung isasuggest ko sa bawat isa, ingatan ninyo yung inyong buhay patotoo. Sa young people, bantayan ninyo ang inyong love life. Baka kayo daigin na mga nakikita ninyong kaparaanan na ginagawa sa love life ng mga tao sa mundo. Bantayan natin yan. At habang nag-aaral ka, ingatan mo yung iyong patotoo. Sa nagtatrabaho, gayon din. Yung ating pinanunood, babantayan din natin. Yung ating pinupuntahan, yung ating pagsasalita, yung ating mga gawain. Ingatan natin, huwag tayong makompromise sa anumang bagay na hindi tama. Ating itatatag lamang na tayo para kay Kristo. At tayo mabubuhay para kay Kristo. At itatag na natin na itong buhay na ipamumuhay natin, hindi na para sa atin, kundi iti para kay Kristo. Para kangino, hindi para sa Kanya. Hindi para sa akin, kundi para kay Kristo. Itong buhay na ipinamumuhay na natin ngayon. He was a good man. Tayo rin ba pwedeng itatak doon sa langit? Na itong lingkod na ito ng Panginoon, iyang tumanggap na yan kay Jesus Christ na Lord and Savior ng kanyang buhay, pwede bang ikapit na sa atin yung salitang, you are a good man? Itatag na natin ito. Na ito'y makikita sa talaan ng langit.
na nagkaroon ka ng mabuting patotoo pagkaraan mong tanggapin si Jesus Christ na Lord and Savior ng inyong buhay. Alagaan natin yung buhay na yan. Puhunan mo yan. At binabanggit na say full of the Spirit and full of faith. At dito may tatatag yung biyaya ng Panginoon. At dito pinag-partner yung dalawang bagay sa kanyang buhay. Fullness ng Holy Spirit at fullness ng faith. Yung fullness ng faith, ito yung kanyang bahagi dito sa pagkilos ng Diyos. At yung Diyos naman, merong bahagi sa kanyang pagkilos, yung fullness ng Holy Spirit. Anumang ministry na kanyang hanapin at gagawin para sa karangalan ng Panginoon, merong magka-partner palagi yung kanyang fullness of faith at saka yung Holy Spirit na taglay niya, meron siyang fullness ng Holy Spirit. Yung salitang fullness of the Holy Spirit, itinatatag, He was led by the Holy Spirit. At yung salitang fullness of the Holy Spirit, itinatatag din ito, na ang Holy Spirit ang meron total control ng kanyang buong pagkatao. Control sa kanyang mind, control sa kanyang emotion. Na nangangahulugan din na pwede ka naman magalit, pero hindi ikaw ang dapat mag-take ng control. At huwag kang makontrol ng iyong emotion. Makontrol ka ng Holy Spirit rather. Itatag mo lamang na sa anumang bahagi ng iyong buhay, maging sa iyong pagpapasya, inilalapit mo ito sa Diyos. Bakit? Sa dahilan nais mo na ang fullness ng Holy Spirit ang siyang makaganap sa iyong buhay. Fullness of the Holy Spirit. Ngayon, binabanggit din na fullness of faith. Ang kanyang itinatatag sa fullness of faith ay yung kalooban ng Diyos, yung salita ng Panginoon at kalooban ng Diyos. At may tatatag lamang natin na paano niya maitatatag yung kalooban ng Diyos sa kanyang buhay at uulitin ko uli, through prayer. Palagian siyang magpipray at ito yung ating pag-uusapan pa rin. Paano siya nagkaroon ng ganyang spiritual fire? At ano yung resulta ng kanyang buhay? Si Jesus Christ naghahari ay nagnanais na maghari sa mga tao sa daigdig na ito. At ang pinipili niyang mapagharian yung mga dating makasalanan na ibabalik niya sa kingdom of God. Yung bang ipapanganak na maguli through faith. At paano ito mapapangari? Through preaching the gospel, making disciples, teaching them to obey all things I have commanded you, sabi ni Jesus Christ. At binanggit dito, si Barnabas, ano resulta ng kanyang spiritual fire? And a great number of people were brought, hindi to the church, were brought hindi kay Barnabas, hindi sa kanyang pangalan, hindi sa kanyang ministry, were brought, kangino, to the Lord. At dito, itinatatag lamang, ano magiging laman ng iyong prayer? Makapagdala ko na maraming tao sa Panginoon, hindi para sa akin, hindi para maparangalan ang aking pangalan at yung aking ministry. Hindi rin yun sa church. Ang sabi, we're brought, hindi to the church ang pagkakabanggit, dinala lamang niya sa church building. Hindi yun ang kanyang intent. We're brought to the Lord. Ang Panginoon ang nasa isip niya. Ang Panginoon ang layunin niya sa kanyang buhay. Ang Panginoon ang pinakasentro na pinag-aalayan ng kanyang buhay. We're brought, kangino, to the Lord. Hindi sa kanyang pangalan, hindi sa pangalan ng ibang tao, hindi sa pangalan ng church. Hindi sa pangalan ng mga apostles, sapagkat itong si Barnabas, isang supportive believer sa mga apostol. Pagka hindi sa kasama doon sa grupo ng mga leader, pero siya kasama dito sa mga believer na nagnanais na makapagdala ng tao sa kingdom of God. At ito yung atin din gagawin. Meron tayong opportunity. Meron tayong tinatawag na conquest uli after ng ating preparation ng 40 days prayer and fasting. At ulitin ko, sino nagnanais na maging bahagi ng paghahari ni Jesus sa lupa? Do you believe in Jesus? Do you believe na si King? Do you believe na nais niya maghari sa mga taong makasalanan? At mabago ang kanilang buhay. At pag ating pinansin, ito yung panahon
na talagang kailangan ang ating king ng mga tao. Sa mga school na lamang nating nabalitaan, kala lang natin doon sa US merong mga yung patayan sa loob ng school. Kala lang natin sa ibang bansa, dumating na rin sa ating bansa. Merong nagdala ng baril at namaril ng kapwa estudyante. Merong nagsaksakan at kung ano pa yung kasama nating naririnig. At ang mga tagapamahala nag-iisip ng kaparaanan kung paano mapipigil itong kalikuan at kasama ang ito na umiiral. At kanilang naisip, dalhin ang pangalan ni Jesus Christ sa mga ito. Kaya lamang, sino yung magdadala ng pangalan ni Jesucristo sa mga yon? Yung merong taglay na pangalan ni Kristo. Meron sa atin nag-aanyaya na magdala tayo ng pagtuturo ng salita ng Panginoon sa school. Kanilang kinikilala na iisa yung pangalan na maaaring magligtas sa kanila, magligtas sa tao, magligtas doon sa kalikuan at kasama ang umiiral sa ating panahon. At ito yung mission ni Jesus Christ. Do you believe in His mission? Naniniwala ka ba sa mission ni Jesus Christ na akin na parito upang hanapin at iligtas yung nawawala? Do you believe in Him? And then, if you believe, sasali ka, sasama ka, at makikisa sa kanyang layunin. Ngayon, binanggit dito a great number of people were brought to the Lord. Pero sino tong si Barnabas? Una siyang ipinakilala doon sa aklat ng Acts chapter 4 verse 36 and then 37. Makikita natin. Ang sabi ron, Joseph, a Levite from Cyprus. Hindi siya sa Israel lumaki. O kaya doon ang kanyang tirahan from Cyprus. Pero isa siyang Levita, isa siyang Israelites na bakit siya narito sa Jerusalem o narito sa Israel. Hindi binanggit ang dahilan, pero siya naroon para manampalataya sa Panginoong Jesucristo. Hindi rin natin alam kung kailan siya nagsimula. Pero pagkat tinignan natin na hindi sa pagkaraan na mamatay ni Jesus Christ, hindi rin sa kapanahonan na nag-preach Peter ng tungkol sa kay Jesus Christ, hindi sa panahon yon. Mas nauna siya roon. Pagkat tinignan natin yung context. Ang sabi, whom the apostles called Barnabas. Kilala ba siya ng mga apostles sa chapter 4? Kilala siya ng mga apostol na isa siyang believer, isa siyang disciple ni Jesus Christ. Kaya lamang, ang sabi, whom the apostles called Barnabas, pinilitan ng kanyang pangalan. Bakit? Meron siyang ministry, meron siyang uri ng buhay, meron siyang gawain. Sa loob ng gawain ng Panginoon, ano yun? Son of encouragement. Lagi siya nag-encourage ng tao. Si Paul, kanyang in-encourage. Yung maraming tao na nanghihina ang loob, siya yung nag-encourage. Yung gusto nang bumitaw sa pananampalataya, siya nag-encourage. Yung tumatalikod, pinababalik niya, siya yung nag-encourage. Kaya siya tinawag na son of encouragement, anak na yung bang nagpapalakas ng loob. Ito yung kanyang uri ng buhay, ugali. Meron ba kayong ganyang ugali? Meron isang kapatiran na tuwing magsasalita, nangi-insulto. At yung kanyang nakakausap ay laging nadi-discourage. Ang sabi ng isang Christian, sabi niya, ang kanyang kaloob ay gift of discouragement. Pambihira namang gift ito. Mukhang hindi sa Holy Spirit. Mukhang ibang espiritu ang kanyang tinanggap na uri. Ngayon, bilanggit natin, saan siya kasama? Kasama siya doon sa nag-pray nung panahon sila Peter. At diyan ay nagpipreach ng gospel. Sila hinuli at sila pinipigilan sa pangangaral ng gospel. Sila pinagbantaan na huwag nang magtuturo tungkol kay Jesucristo. Pero sa Acts 4:18 binanggit na susunod muna kami sa Diyos bago sa tao. At pagkaraan nun, nagtungo sila sa church sa Acts 4:23 binanggit na sila nagtungo ngayon sa church. On their release, Peter and John went back to their own people.
o kaya doon sa church. Kaya naman ang tawag nila to their own people, kasama nila sa pananampalataya, and reported all that the chief priests and the elders had said to them. Yung pagbabawal, yung bang pag-uusig sa kanila, yung kanilang pagbabanta na mayroong masamang magaganap pagka sila nagtuturo tungkol kay Jesucristo. Sa atin naman, sa ating panahon ngayon, ang karaniwan lang natin naiisip pagka tayo magsishare o magpapatuto, baka tayo hiyain, baka tayo masamain, baka tayo mapahiya. Yun lamang ang ating kinatatakutan sa ngayon. Karaniwan ay hindi naman tayo nalalagay doon sa anumang banta na maaari kang mabilanggo, maaari kang mapapatay. Sa atin lamang, kumisan kinatatakutan natin tayo mamatay sa hiya. Kaya lang, sila, kayo ng kanilang kalalagayan. And then verse 24, when they heard this, they raised their voices together in prayer to God. Nung marinig nila yon, silang lahat, they raised together their voices. Ang sabi, they raised their voices together. Nagkakaisa sila sa prayer. Nagkakaisa sila sa paglapit sa Diyos, sa paghihiling sa isang bagay. Ibig sabihin, pinagkasunduan nila. Alin yun? Itatag yung pangalan ng Panginoong Jesucristo sa kanilang kalagitnaan. At ang sabi, together in prayer to God. Ano yung kanilang prayer ngayon? Kanilang itinatag, Sovereign Lord. They said, you made the heavens and the earth and the sea and everything in them. Ang kanilang itinatatag, authority ng Diyos doon sa langit at dito sa lupa. May authority yung ating Diyos doon sa langit. May authority siya dito sa lupa. At binabanggit yung salitang sovereign. Siya yung pinakamataas na authority sa lahat ng bagay. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng creation. Binabanggit sa lahat ng creation. And then, binanggit doon sa verse 28 and 29, itinatag na nila yung kanilang kahilingan. Ang sabi, sama-sama sila roon. Ang sabi, they did what your power and will had decided beforehand should happen. Binabanggit na naganap lamang yung lahat ng pangyaring kanilang karanasan dahil sa ito ipinagkaloob lamang o kaya ipinahintulot lamang ng kanyang kapangyarihan. They did what your power and will had decided beforehand should happen. Kaya yung taong mapanalangin, uulitin ko, ang kanyang itinatatag palagian ay we know that in all things God worked together for our own good. Bakit? Say, Sovereign Lord. Kaya lamang pagka hindi natin mapagtiwalaan na lahat ng pangyari gagamitin ng Diyos sa ating kabubuti, we deny yung ating pananampalataya na talagang ang Panginoon natin, Sovereign Lord. Yung salitang Sovereign Lord, pinakamataas na authority na nagpapahintulot ng lahat ng pangyayaring darating sa ating buhay. Pero if you are a believer at palagian kang lumalapit, your will be done, matatanggap mo na lahat ng pangyayari, ikabubuti mo pa rin. Ngayon, ito yung kanilang prayer. Now, Lord, consider their threats. Ang sabi, Panginoon, pakinggan mo o kaya tingnan mo yung kanilang pagbabanta sa amin. Kaya lamang, hindi namin sinasabing alisin niyo yung pagbabanta nila. Hindi nila sinabi na alisin niyo naman itong bigat na ito ng persecution. Hindi nila binanggit, mahirap yung aming kalalagayan yun. Bigyan niyo naman kami ng comfort. O kaya padiliin niyo naman yung aming sitwasyon. Lord, padaliin niyo naman yung aming sitwasyon. Huwag naman ganito kabigat yung aming kalalagayan. Toxic na ito, Lord. Hindi yan ang kanilang inihiling na alisin. Ano yung kanilang ipinagpe-pray? Now, Lord, consider their threats and enable your servants to speak your word with great boldness. Ano yung kanilang inihiling? Makasunod sa kalooban ng Diyos. Ano yung layunin nila sa kanilang prayer? Hindi nila binabanggit na alisin yung mga iba't ibang pagpigil na pinahintulot ng Lord na mangyari.
Maaaring sa atin ay inaalon na maging toxic yung ating sitwasyon. Pero ano ipipray mo? Hindi rin niya yung mahirap ang iyong kalalagayan. Ang dami mong trouble, ang dami mong problem na dapat harapin. Ang dami naman dapat na gawin. Ano yung dapat natin maging prayer? Maring marami sa atin, Lord, alisin niyo naman ako sa ganitong sitwasyon. Palawagin niyo naman ako, gawin niyo naman komportable ang kalalagayan ko. Padaliin mo naman, Panginoon, para madali akong makasunod sa inyo. Kaya lamang sa kanila, ang prayer lang nila, simple. Bigyan mo kami ng mga lingkod mo, enable your servants to speak your word with great boldness. Ang kanilang hinihiling, makatupad, makasunod. Na kahit saan sila ilagay ng Panginoon, susunod sila. Kahit ano yung pagbabantang gagawin sa Kanya ng mga tao, kaya ng mga pangyayari, maaaring sa atin ganon. Yung threat natin sa school, yung threat natin sa trabaho, yung threat natin sa pamilya, yung threat natin sa kabuhayan, yung threat natin sa iba't ibang pangyayari at sitwasyon. Ano yung ating itatatag pa rin, makasunod pa rin, your will be done. To speak your word with great boldness. And then, verse 30. Stretch out your hand to heal and perform signs and wonders through the name of your holy servant Jesus. Ang sabi niya, habang ginagawa namin ito, yung layunin ninyo, kapag kami nanampalataya, magpapagaling kami ng mga may sakit at gagawa kami ng signs and wonder. Inilapit nila ito tiniling. Bakit? Pangako ng Panginoon na kapag kayo nanampalataya, pagkakalooban ka ng power and authority to perform signs and wonder. Kailangan kanila bang isinama sa prayer yon? Isinama nila sa kanilang paghiling yung pangako. Marami sa ating mga believers, sapagkat sila pangkaraniwan dumadalo lamang sa church, hindi nila isinasama na hinihiling na stretch out your hand to heal and perform signs and wonder through the name of your holy servant Jesus. Pero pangako ito ng Panginoon. Narinig na ninyo yung testimony ko. No ako'y bata pa sa pananampalataya, I believe na merong pagka ako nanampalataya, pwede ko mag-perform ng signs and wonder. Ipinag-pray ko namin noon, pinag-pray ko na pagpatong ng kamay sa pangalan ni Jesus, gagaling. At gumagaling naman ang mga tao. Bakit? Hiniling namin dahil sa mayroon ba kaming malaking panampalataya? Hindi malaking panampalataya, kundi we believe. Do you believe? Do you believe na talagang yung sinabi ng Panginoon, magagawa niyang mapangyari sa ating buhay? Do you believe? Na binanggit niya, kaya binanggit, stretch out your hand to heal and perform signs and wonder through the name of your holy servant, Jesus. Sapagkat binanggit, ito yung palatandaan sa mga taong may pananampalataya. Hilingin natin in prayer yung mga binanggit na magiging palatandaan sa pananampalataya. And then verse 31, after they prayed, the place where they were meeting was shaken. Habang sila nananalangin, tingnan ninyo, na-shake yung kanilang lugar na pinagpiprayan. So, pagka na-shake yung lugar, pati tao ba, nayayanig? Pagka ba lumilindol, nayayanig din kayo? O yung bang ang tumatagilig lamang yung mga pader at saka yung ikaw diretso pa rin? Hindi. Ang sabi, after they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they, yung nagkakasamang nananalangin, they were all filled with the Holy Spirit. Binanggit, all filled with the Holy Spirit. Silang lahat. At iti biyaya ng Panginoon doon sa nagpipray. Kaya lamang, do we really believe na kapag tayo nagpipray o kaya sumasama sa nagpipray, pagpapalain tayo ng Panginoon? Do you really
If you believe, join. Sumali tayo, sumama tayo. Kung tayo talagang naniniwala na ito'y bahagi ng kalooban ng Diyos sa ating buhay, maging itong 40 days prayer and fasting natin. Do we believe na kailangan ng preparation sa conquest ng church? Kung ikay naniniwala, magpupumilit kang sumama at makiisa, makibahagi. Maring hindi mo matutupad na lahat, pero yung puso mo, yung isip mo, nakikiisa. At kumisan na hindi mo magaganap na lahat, pero nakikiisa ka pa rin. Ngayon, they were all filled with the Holy Spirit, and then ano result? And he spoke the word of God boldly. Sila, ang sabi, nagsalita na sila ng salita ng Panginoon with confidence. They spoke the word of God with power ngayon. Bakit? Boldly. May tapang, may authority ngayon ang kanilang pagsasalita. Bakit? Boldly. At saan galing yung boldness na ito? Galing ito sa Diyos. Bakit matapang kang mag-share? Bakit nag-aapoy ang puso mo na abutin yung mga tao? Galing kasi sa Panginoon. Hindi galing lamang sa iyong sarili, hindi galing lamang sa iyong isipan, hindi galing lamang sa dahil sa itinabasa mo, kundi dahil sa ikay nag-pray at itong boldness na ito, galing sa Panginoon. Hindi ka na nahiya ngayon. Hindi ka na rin natatakot kung ano man ang mangyari sa iyong buhay ngayon. Bakit? Yung boldness na galing sa Diyos. Hindi galing sa tao, hindi galing sa psychology mo. Sinapsychologize mo yung isip mo, ay, hindi ako dapat matakot. Hindi na ako mahihiya. Na sabi mo, ano naman na ikakahiya ko? Tao rin ako, tao rin sila. Gumisan na gano'n ang ating binabanggit. Pero pwede rin namang maging matapang ka sa gano'ng kaparanan. Pero ang pinakamaganda, you pray. At pinagkalooban ka ng Panginoon ng boldness. Bakit? Iyon ang kanilang kahilingan. Hiniling nila na kami makapagsalita with boldness, with power, with anointing, na yung makakarinig na salita ng Panginoon mayayanig, na sila magsisisi sa kanila lahat na kasalanan, at pagka nagsisi, sasama sa iyo at magpapagawang disciple sa iyo. Bakit? Nakikita kasi na ikay merong authority with power, na yung salita mong ipinapahayag ay itinatatag mo yung pagtupad mo at pagsunod sa Diyos. At yun ang dahilan. And then verse 32. All the believers were one in heart and mind. Kapag ka napuno ng banal na Espiritu, ang kabuuan ng church, magiging isa sila. Wala na magpipintasan. Wala na rin magmamarmor. Ang hirap naman ito, ang hirap naman. Bakit man naman, uulit na naman tayo sa ganito. Kung minsan kung ano-ano yung nakikita na, mukhang pahirap itong programa nato sa church. Wala na yon. Kundi ang sabi nila, mabuti, meron tayong ganito ngayon. May 40 days prayer and fasting. Salamat sa Lord. Naisip ni Pastor yan. Hindi lang naalaman na galing sa Panginoon ang pagpapakumbaba at pananalangin. Kaya lamang ninanais natin, all the believers were one in heart and mind. Bawat tao unique, bawat tao merong nais, bawat tao merong gustong gawin, bawat tao merong gustong programa. Meron dapat na mga ganito at ganon, pero binabanggit dito, because of the Holy Spirit, all the believers were one in heart and mind. Saan galing? Through the Holy Spirit. Ang itinatag, they were all filled with the Holy Spirit. And they were all bold in preaching the gospel. And then, binanggit naman dito, all uli. All uli. Sino? The believers. Ano yung nangyari sa kanila? We're one in heart and mind. And then, yung generosity at sacrifice dumating sa kanila. No one claimed that any of their possessions was their own. Ako may-ari nito. Ang husay ko kasi, ang galing ko naman, hindi na ganon. Sabi niya, no one claimed that any of their possessions was their own, but they shared everything they had. Ano yung kanilang ginawa?
Kanilang attitude ngayon maging generous sa kapatiran. At binanggit no sa verse 36 yung example. Kumuha sila ng isang sample. At ang sample nila si Barnabas. Ito na ngayon. Sino itong isa na ito? Si Joseph. Kinuha siyang example. Yung kanyang buhay, yung kanyang patuto, naging example ngayon ng Scripture. Hindi lamang ng church nila. Hindi lamang ng panahon nila. Sa lahat ngayon ng panahon, itinatag na yung example ni Joseph ngayon sa pagiging kaisa sa prayer, kaisa sa paghiling na boldly speak out the Word of God, sa paghiling na gumawa kayo ng signs and wonder, sa paglapit sa Panginoon at pagnanayos na maging kaisa doon sa pupuspusin ng banal na Espiritu at magkakaroon ng revival, na magkakaroon ng spiritual fire uli ang mga believer. Joseph, a Levite from Cyprus, yung binanggit ko na kanina, isa siyang Israelite, isa siyang Levite. Binabanggit na kilala siya ng mga apostles. Bakit siya kilala? Bakit alam na alam ang kanyang pangalan? At bakit parang merong malalim na relasyon doon sa mga apostol, pati yung kanyang pangalan pinalitan? Kilalang kilala siya ng mga apostol. Bakit? Kasama kasi ng mga apostol sa gawain ng Panginoon. Malapit. Whom the apostles called Barnabas. At binabanggit, kilalang kilala nila itong si Barnabas, son of encouragement. Yung kanyang buhay, marami na encourage. Yung buhay niyo ba, marami na na-encourage? Pagka ba kayo sinama doon sa isang grupo, yung buong grupong yun may encourage. Merong isang kapatiran na sabi niya, yung lalapit sa akin ng kapatiran ito, sinishare sa akin ng kanyang kabigatan sa buhay. Pagkaran niya mag-share, dalawa na kami nabibigatan. At dito itinatag, ano yung kanyang ginawa? Ulitin ko ulit, verse 37. Sold a field, he owned. Meron siyang isang parcel of lot. Hindi ko alam kung buo. Kaya lamang nakita niya yung need ng church. Sapagkat napakarami yung nangangalat ng mga Hudyo nagbalikan sa Jerusalem on that day of Pentecost na naging believer at nagpagawang alagad. And then sold the field he owned and brought the money and put it at the apostles' feet. Ipinailalim niya ang paggamit ng kanyang pinagbilan sa pamamahala ng mga apostles. Kaya lamang alam niyo, I do believe maring kasama sa 120 na nagpray tungkol sa pagbubuhos ng banal na Espiritu sa Acts chapter 1. I do believe, maring hindi nakasama ang kanyang pangalan, pero wala rin nagbabanggit na maring kaysa siya ron, pero meron namang nag-iisip na maring kasama siya sa unang prayer meeting. Sa unang prayer meeting, sumama na siya. Ngayon, meron namang mga prayer meeting, sasama rin ba kayo ngayon? No? Kasi sa unang prayer meeting, sumama itong si Barnabas, I do believe. No? Nakasama siya sa Acts chapter 1 na nagpray. Kaya lamang si Jesus Christ ay nagbigay ng kanyang pangako sa Acts 1:4 and 5. Kanyang binanggit yung pangako na sabi niya, bago kayo sumunod at humayo doon sa aking pinagagawa sa inyo, go and preach the gospel, make disciples of all nations, and teach them to obey all things I have commanded you. Bago kayo lumakad, bago kayo humayo, tanggapin niyo muna yung binitawang pangako ng aking Ama. On one occasion, while he was eating with them, he gave them this command, do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. Ang sabi, but wait for the gift. Ngayon, but wait. Anong gagawin nyo habang kayo naghihintay? Ang sabi, but wait. Tingnan nyo rito,
Pinaghihintay sila. So, maaaring nasa isip siguro natin, pagka dinala natin sa ating panahon yung salitang, mag-wait kayo. So, magbibili na ng 3-in-1 coffee na pagkatapos order sa ganito at ganon, magkakainan, maghihintay. Pero yung ba nasa isip nila noon, maaaring iba lamang ang culture nila kaysa atin ngayon, kaya naman tingnan lang natin, but wait for the gift my Father promised. Sa verse 5, For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Ito yung binanggit ni Jesus Christ. Inulit niya yung pronouncement ni John the Baptist sa Matthew 3:11 tungkol sa kanyang gagawin. Ang sabi niya, but John baptized. Okay, ang sabi niya, I baptize you with water for repentance. Iti prerequisite doon sa paghahanda ng tao para katagpuin ang Panginoon, repentance. At ito yung ministry ni John the Baptist. Ano yung ministry niya? Baptism ng tubig. Na lahat na magpapahayag na siya nagsisisi na, ang palatandaan na ang taong yan, nagsisi na sa kanyang lahat ng kasalanan at magiging masunurin na sa Diyos, magpapabotismo siya. Pangako ito ng taong magpapabotismo na mula ngayon tatalikuran ko na lahat ng uri ng kasalanan basta't sinabi ng Diyos mali yan, tatalikuran niya ito. Pagka ito'y kasalanan, tatalikuran niya ito. Pangako niya sa Diyos at ang palatandaan siya magpapabotismo. Bilang palatandaan, talagang tapat siya sa kanyang binitawang pangako. I baptize you with water for repentance. At kanyang tinukoy si Jesus Christ, but after me comes one who is more powerful than I, whose sandals I am not worthy to carry. Paano niya tinitingnan si Jesus Christ? Gaano kalaki ang halaga ni Jesus Christ sa kanyang pagtingin? Paano niya pinahalagaan ngayon si Jesus Christ? Kanyang tinitingnan ngayon ng kanyang sarili na isang servant. At bilang servant, ano yung kanyang tingin sa kanyang sarili? Ang sabi niya, powerful than I, whose sandals I am not worthy to carry. Hindi ako karapat dapat na mapili niyang tagapagdala ng kanyang sandalyas o kaya tagatali ng sintas ng kanyang sandalyas. Ganon niya itinaas ang halaga ni Jesus Christ. Tinignan niya na pagkatayog-tayog ang halaga ni Jesus Christ. Paano niyo pinahalagahan niya yun si Jesus Christ? Paano niyo pinahalagaan ang kanyang ipinagagawa sa atin ngayon? Ano yung tingin mo? Sasabihin mo rin ba na hindi ako karapat dapat sa pagkapili ng Panginoon para gawin itong piraso ng gawain ito? Pagtatapatan ko ito. Pero pagkatinignan, hindi naman ako talaga karapat dapat na gumanap dito. Hindi ko nga maisip bakit ako yung kanyang pinili. Yung ganun bang attitude na hindi ko nga maintindihan kung gaano kalawak yung biyaya at habag ng Diyos sa akin na kanyang pinili. Para gumanap ng isang paglilingkod sa kanyang dakilang pangalan kay John the Baptist, ang sabi niya, pinili ako para magbaptize. Pero kapag tinignan yung halaga ko, hindi nga ako dapat magtali man lamang ng kanyang sintas, ng kanyang sandalyas. Attitude of a servant. Kaya lamang itinatag niya yung ministry ni Jesus Christ, He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Sa bawat mananalig sa Panginoon, bobotismo niya ng Holy Spirit at fire. Mag-aapoy. Doon yung makikita na yung salitang Holy Spirit. Alam na natin itong baptism with the Holy Spirit. Kaya lamang baptism with fire. Gagawin kang very serious sa Panginoon. Gagawin kang very serious sa kanyang gawain. Very serious sa anumang bagay na nakaugnay sa pangalan ni Jesucristo. Na iyong itatatag ngayon sa iyong puso kung gaano kalaki ang seal mo sa pag-ibig ng Panginoon. For God so loved the world. Gaano kakasilos dun sa sinabing yun ng Panginoon? Bakit niya sinabi yun? Naunawaan ba natin, bakit ipinapahayag pa ni Jesus Christ sa atin, for God so loved the world? Bakit pa niya ito sasabihin sa atin?
Meron ba siyang pakahulugan? Meron ba siyang nais sa ating buhay? Kaya niya binabanggit, for God so loved the world. At kumisan, di lang natin pinapansin ito. Pero kay John the Baptist, kanyang tinitingnan nito na napakalaki ang halaga. Sa kanya napakalaki halaga na siya binigyan ng pagkakataon na maging Baptist. Taga-bautismo ng mga taong makasalanan para maging masunurin sa Panginoon. Biruin mo yun. No? Yung kanyang laki ng pagpapahalaga roon sa ministry tinanggap niya. Paano nyo titinan niya yun, yung laki ng halaga na ibinigay sa iyo ng Panginoon yung opportunity to become a cell leader? Na kayo ngayon ay marunong na mag-OB at mag-consolidate, na magawa ng mga alagad, na maging teacher ng ating destiny training. Atin na ngayon tinitingnan yung iba't ibang ministry natin. Paano mo ngayon titingnan yung laki ng halaga niyan ngayon? Oh, hindi ako karapat-dapat. Pero binigyan ako ng Panginoon ng pagkakataon. Pero siya, ano yung kanyang kakayanan? Yung level ng aking ministry, yung gustong gawin ni Jesus Christ pagkalayo-layo. Baptism ng Holy Spirit at baptism with fire. At ito yung ginawa. And then sa Acts 1:8, binanggit, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Alam na alam natin ito. Na ikaw as a believer, magiging powerful na believer. Powerful ang iyong buhay. Powerful ang iyong word. Powerful ang iyong mind. Powerful ang iyong emotion. Powerful ang iyong pagpapasya. Totoo ba yan? You will receive power. Power sa mind. Power sa emotion. Power sa ating pagpapasya. Power sa ating pagsasalita. Power sa bawat bagay na ginagawa natin. You will receive power when the Holy Spirit comes on you. At doon natin makikita lamang kumisan yung ating pangangailangan na more prayer pa. Sapagkat malabo sa atin, for God so loved the world. Malabo sa atin, power when the Holy Spirit comes on you. Malabo pa rin. Kasi kumisan nadadaig yung ating katwiran ng mundo. Kumisan nadadaig yung ating emosyon, ng emosyon natin kapag tayo nainis at nagagalit, hindi natin maitatag yung pagtupad natin sa will of God. Kaya lamang doon natin maitatag. When the Holy Spirit comes on you, and you will become a witness, iingatan natin yung ating pagiging witness ni Jesus Christ. Witness ka ni Jesus Christ. Titingnan ng mundo, buhay mo ngayon. Ikaw yung liwanag sa kanila. Ikaw yung nagbibigay ng halaga ng buhay. Asin ka ng sandibutan at doon may tatatag natin. You are a witness. A bold witness na itinatatag yung katulad ng ginawa nila. Kaya lamang, sa kanila, alam nila yung mission nila. Dadalhin nila ang pangalan ni Jesus dito sa daigdig. Pero paano nila ito tinupad? Acts 1:13, 14 and 15. Bakit ko ito gustong isama? Revival, my spiritual life. O kaya spiritual fire. Ang sabi, when they arrived, habang sila they went upstairs to the room. Bakit? Maghihintay sila. Bakit sila naroon sa upper room? Maghihintay sila. Sinihintay nila, dumating yung pangako ng Ama. Naghihintay ba tayo na dumating sa atin yung pangako ng Ama? Alam ba natin na may pangako ang Ama sa bawat isa sa atin? At kung may pangako ang Ama sa bawat isa sa atin na pagpapala at isa rito yung kaloob na Holy Spirit, naghihintay ka ba? Where they were staying, binanggit yung present doon, yung mga apostles, inuna yon. And then doon sa verse 14, meron pang ilan na idinagdag. Si Mary, pagkatapos yung mga kapatid niya, pero ano yung kanilang ginawa? They all joined together in prayer. Ito yung kanilang pagtatatag na paano ka maghihintay sa Panginoon? You will pray. Paano ka makikita ng Panginoon talaga naghihintay sa second coming of Christ? Wait for the second coming of Christ. Wait for His appearing. Anong gagawin mo? You keep on praying. Kapag kayo naghihintay ng pagpapala ng Panginoon, you keep on praying.
Pag kayo naghihintay na pagpalain ng Panginoon ng iyong ministry, you keep on praying. Naghihintay ka na pagpalain ng Panginoon. Yung ginagawa mong ministry sa Panginoon, you keep on praying. At doon natin makikita na talaga bang naghihintay tayo. At yung iba napapansin ng Panginoon, hindi talaga naghihintay na siya mapagpala ng Panginoon na magkaroon ng bunga ang kanyang ministry. Bakit naiwawala niya yung pag-wait? Napapabayaan niya yung salitang pag-wait for the promise ng Panginoon. They all join together constantly in prayer. Join together. And then constant pa. Consistent pa. Hindi yung paminsan-minsan lang. Hindi yung komportable lamang. Hindi yung bang may pagkakataon lamang. Itinatag na nila yung salitang constantly. At doon din itinatag yung kanilang ginagawa. And then verse 15, kaya ako ito'y sinama. Ang sabi, among the believers, a group numbering about 120. Gano'n sila karami? 120. Pero gano'n karaming believer na nakakita kay Jesus Christ? More than 500. Sila yung magsasabi, nakita ko na buhay na maguli si Jesus. Naniniwala akong si Jesus ang Kristo. Talagang totoo yung sinabi ng Panginoon na siya mabubuhay na maguli. Nakita namin siya, pero saan sila nagkulang? Only the 120 nagpray. And then doon sa Acts 2:1 to 4. Tapusin ko to. Binabanggit, when the day of Pentecost came, they were all together in one place. Binabanggit ulit, the day of Pentecost. On the 40th day and then the Pentecost, so 10 days ang namagitan. On the 40th and then on the Pentecost, the 50th day, they were all together in one place. And I do believe, maaring wala ito sa scripture, maari lamang, kasama rito si Barnabas. They were all together in one place. In verse 2, suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven. Ang sabi, a sound from heaven. A sound from heaven. Saan itinulad? Sa malakas na bugso ng hangin. Sa malakas na bugso ng hangin. Kaya lamang ang description came from heaven. And then, yung sound, pinuno yung buong bahay and filled the whole house where they were sitting. A sound. Pinuno yung buong bahay. And then verse 3. They saw what seemed to be tongues of fire. Pagkatapos, dilang apoy na pagkatapos naghiwalay pa uli mga dilang apoy. Pagkatapos that separated and came to rest on each. Sino yung each? The 120. Of them. Ang sabi, bakit hindi kasama yung 500? Wala kasi sila sa prayer meeting. Para bang binabanggit, bakit hindi nakasama yan sa rapture? Hindi kasi nakasama sa prayer meeting. Huwag naman sanang ganon. Ingat lang. Kaya lamang tinutukin natin na napakahalaga yung prayer natin dahil sa tayo naghihintay. Kaya lamang came to rest on each of them. And then verse 4. All of them were filled with the Holy Spirit. Yung salitang all, hindi lahat ng mga nakinig na disciple. Kay Jesus Christ, the 1,000, hindi yung the 1,000. Hindi rin yung 500 na nakakita sa Kanya, only the 120. At kasama ron, I believe, si Barnabas, na kaya siya nagkaroon ng spiritual fire dahil sa lagi siyang kasama. And all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them.
And then, nung bumaba na yung Holy Spirit, narito na yung apoy sa pagdadala ng gospel. With fire na ngayon. Itinatag na ngayon ang pagdadala ng gospel. Si Peter unang nag-preach at 3,000 tao ang nanampalataya sa Panginoon. At bawat isa ayon doon sa Acts 2:42, binanggit na ngayon na pagkaraan nilang manalik sa Panginoon, ano kasunod? Discipleship. Bakit? Sapagkat mayroong spiritual fire ang nagdadala ng gospel. At bakit pagkaraan na manalig sa Panginoon nagpapadisciple with power kasi with boldness ang kanilang pagdadala ng salita. Ang sabi sa Acts 2:42, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Tinutupad nila making disciples. At pagkaraan nun, yung mga taong ito, nung magkaroon ng persecution sa Acts 8:4, itinatag din. Ano yung nangyari sa kanila pagka mayroong persecution? Pagka nagkahiwa-hiwalay na sila, binanggit dito, those who had been scattered, yung tinutukoy na nangalat dun sa Jerusalem. Itong mga tinuruan ng mga disciple nangalat. And those who had been scattered preached the word where they went. So nakita lang natin, spiritual fire na binabanggit din. Sino yung nagtatag ng church doon sa Rome? Karaniwan ng yung mga commentator binabanggit, itong mga nangangalat na mga believer, kahit saan sila makarating, nagsishare ng gospel at marami ang nananampalataya. Kaya nagsimula ng mga believer doon sa Rome, mga pangkaraniwang believer, hindi apostles. Pangkaraniwang believer. Pangkaraniwang believer ka ba? Meron kang pagkakataon din na magkaroon na marami rin believer sapagkat ikaw ay isang believer. Kaya nga sa umagang ito, itatatag lang natin, reviving our spiritual life. Paulit-ulit kong binanggit, itatag natin yung ating personal prayer life. Kay Daniel, sa Daniel chapter 6 verse 10, itinatag ni Daniel yung kanyang prayer life. Na kahit mayroong banta at batas na ipinairal sa kanilang gobyerno that time na ang sinumang mahuhuling nananalangin ay mayroong death penalty, itatapon doon sa lungga ng mga leon. Now, when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room where the windows opened toward Jerusalem 3 times a day. He got up. He got down on his knees and prayed. Si Daniel ba ay, dahil sa siya matanda na, that time ay retired na, wala nang gawain. Wala na ba siyang trabaho that time? Isa siyang government official. Mataas ang kanyang pwesto doon sa gobyerno. Busy ba ang mga nagtatrabaho? Kayo ba? Ilan dito nagtatrabaho? Busy rin ba kayo? Ha? Busy rin ba kayo? Sasabihin nyo rin, ang dami namin trabaho. Si Daniel din, marami rin trabaho yan eh. Ha? Kaya lamang nagpasya pa rin siya na itatatag niya yung kanyang prayer life. Ang sabi niya, 3 times a day, he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God. Kaya lamang merong idinugtong na comment. Just as he had done before. Lagi niya na itong ginagawa. Nakasanayan na niya ito. Alam niyo si Daniel, sa Old Testament, isa siya sa matagumpay na believer. Marami ang nagsimulang believer sa Panginoon sa Old Testament. Nag-end up sa failure. Pero si Daniel, naging matagumpay hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Pwede rin natin siyang tularan. Tayo magyuko ng ating mga ulo. Ilapit natin sa Diyos yung ating buhay. Reviving our spiritual life. Pero itong revival nito, napakagandang kayo mismo ang magpasyang hanapin ng Panginoon. Kayo mismo ang magpasyang ano yung sasabihin sa Panginoon, hindi ko ididikta kung ano yung gusto niyong sabihin sa Panginoon. At pwede rin naman na dumating sa inyo itong anointing nito sa inyong kaparaanan at sa paraan ng Diyos na itatatag
sa inyong kapanahunan. You pray. Meron ba tayong kasalanan na dapat na pagsisihan? Meron ba tayong issues of life na dapat nang bitawan? Meron ba tayong concern na dapat nating isurrender sa Panginoon? Ano man bagay na maaaring yung bang yung bang hindi natin matupad yung layunin ng Diyos sa ating buhay. Meron ba tayong pananaw na dapat na ipabago sa Panginoon? Ating ilapit sa Diyos ngayon yung ating buhay. Come on, you pray. Opportunity to revive, pwedeng mangyari sa iyo any time of the day, any time of the week. It is a prayer away lamang. It is a prayer away. Itatag natin yung total surrender sa Panginoon. Itatag din natin yung totoong, yung buhay na ipamumuhay sa lupa, alay na sa Panginoon. Hindi alay sa Kanya, hindi alay sa iyo, alay na sa Panginoon. You pray. Praise God. Lord, narito po kami. Nilalapit namin ang bawat buhay. Marami na kaming narinig na salita tungkol sa Panginoon. Tungkol sa anointing ng Holy Spirit. Tungkol dito sa topic na ito. Pero amin pong inilalapit sa inyo ang buhay ng bawat isa upang inyo pong katagpuin, upang iyo pong tulungan sa amin pong paggawa ng aming prayer, yung prayer of repentance or confession of sin, yung prayer ng denial of self upang matupad namin ang sinasabi ng iyong salita at ang iyong kalooban. Amin po inilalapit sa inyo yung buhay ng bawat isa. I-revive niyo po yung aming spiritual fire. Nilalapit ko ito, i-revive ninyo yung spiritual fire. Yung maging silos kami sa prayer. Silos kami sa itinuturo ng iyong salita. Silos kami sa iyo pong mga gawain pagliligtas. Bagamat kami busy rin. Maraming dapat naharapin na responsibility sa buhay sa physical. Pero amin po inilalapit yung buhay namin ngayon. Itinatatag namin na kami magpapagamit sa Diyos habang kami merong taglay na buhay. Mapagpala nyo nga po yung bawat isang nakikinig dito sa on-site at doon sa online. Kayo po ang humipo sa kanya pong katauhan bilang biyaya tabag na magpapasya po silang totally, ilalaanan niya ang kanyang buhay
para maging servant ni Jesus Christ na tutulad kay John the Baptist. Na kung ano man yung paglilingkod na kanyang ginagawa o ginagampanan, kanyang ituturing na hindi sa karapat-dapat doon. Hindi sa karapat-dapat na tulad ng sinabi ni John the Baptist na magtali ng sintas ng sandalyas ni Jesus Christ hindi sa karapat-dapat. Amin po inilalapit yung attitude ng bawat isa na kami magpakumbaba at gamitin namin itong opportunity sa idadaos namin 40 days prayer and fasting na may tatag namin yung layunin ng Diyos sa aming kalagitnaan. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, palakpakan natin ang Panginoon. Come on! Praise God. Glory to God. Amen. Praise God. Okay. Okay, meron ba sa unang pagkakataon na kasama natin sa worship na ito? Meron bang first time? Okay. Sa presider. Dako po tayo sa ating pong tithes and offering. Tinatawagan ko po ang ating pong mga ushers. Atin naman pong ihanda ang ating pong mga puso sa ating pong pagbibigay. Tayo pong lahat ay yumuko, pumikit at manalangin. Panginoon, salamat po o Diyos sa salita na aming pong tinanggap sa umaga pong ito. Maging sa pagkakataong ito na kami po ay makakapagbigay ng aming pong mga ikapu at handog. Dalangin po namin o Diyos, pagpalain mo po ang halaga na malilikom. Magamit po ito, Lord God, sa pagdadala ng mabuting balita at paggawa ng alagad, Panginoon. Salamat po sa inyo po ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon sa ating pong mga announcements. So, muli po ating pong pinapaalala bilang pagkilala sa city ordinance ng ating pong bayan. Yung ating pong curfew ay nagpapatuloy po sa ganap po ng alas 10 dito po sa Imus. So, yung ating pong church ay magko-close po ng gate ng 9:30 ng gabi, every day. And then, supposedly, kahapon po ay meron po tayong live class party, pero ito po ay na-move sa September 5, Saturday, yung ating pong men's and women's na live class party. Sagana po ng alas 2 hanggang alas 5 ng hapon dito po sa worship hall. At kagaya po ng nabanggit ni Pastor kanina sa preaching, magsisimula po yung ating pong 40 days prayer and fasting sa araw po ng bukas, sa tomorrow. Yung ating pong prayer and fasting na 40 days ay mangyayari po August 10 hanggang September 18. Hindi lang po ito patungkol sa pagliban sa pagkain. So ito po ay paglapit natin sa Panginoon, pagpapalinis ng ating pong mga puso sa ating pong Diyos at patuloy na paghihingi ng gabay sa Panginoon dito po sa ating pong pananampalataya sa Kanya, lalo na po yung ating pong gagawin na conquest sa September. And then yung ating pong pledge for building fund, patuloy po natin ipag-pray yung ating pong pagpapatayo ng building para po sa church.
So inline po sa ating pong 40 days prayer and fasting, magkakaroon po tayo ng mga prayer gatherings dito po sa church. Simula po sa Thursday, Friday, and Saturday. So meron po tayong 4 slots ng prayer meetings every Thursday to Saturday. Sa umaga po, meron po tayong 5 a.m. to 7 a.m. and then 10 a.m. hanggang 12 ng tanghali. Tapos po, sa hapon naman po, meron po tayong 6 p.m. to 8 p.m. at saka 8 p.m. to 9:30 p.m. Except po, pag Fridays, yung 6 p.m., gagawin po pa rin natin na regular na prayer meeting po natin ng 5 o'clock hanggang 7:30 p.m. No? So, aralin po natin yung mga slots, tignan po natin yung mga schedules po natin, naisin po natin na makarating sa lahat. No, hindi po yung Thursday, tapos next Thursday ulit, parang ganon. So, yung pong tatlo na yun, a-attenan natin. No? Pag-pray po natin na ma-attenan natin Thursday, Friday, and Saturday sa loob po ng 40 days. So again, yung re-encounter po natin for this year sa September 26 to 27, ito po ay magaganap. So ini-encourage po yung lahat ng mga delegates dito po sa re-encounter na ihanda po natin yung ating pong mga sarili, mga pagpapaalam po natin sa ating mga trabaho o sa mga parents po natin. At yung ating pong training school for today, patuloy po itong magaganap sa oras po ng 11:45 a.m. hanggang 1:45 p.m. Ang Sol 2 po ay sa Annex Inner and yung Sol 3 po ay sa Annex Outer, sa second floor po. And then yung ating pong mga regular activities po, every Sunday po, yung ating pong worship, meron po tayong 6:30 hanggang 8:30 a.m. on-site lang. 9 a.m. hanggang 11 a.m. on-site and online, kagaya po ngayon. At yung ating pong SND 3 p.m. to 5 p.m. At bago po magsimula ang ating pong worship, meron po tayong nilalaan na 15 minutes na pananalangin. So isama po natin siya sa schedule. Tuwing dadako po tayo dito, wag lang po yung 9 ako sakto pupunta. Kundi naisin po natin na magkaroon po tayo ng at least 15 minutes na makarating po dito para po maihanda natin yung ating mga sarili sa worship through yung ating pong pananalangin. Okay po? So after po ng mga praise and worship po natin, yung kantahan po natin, ginaganap naman po yung mga Sunday school. So papuntahin po natin yung ating pong mga anak. Ini-encourage po yung bawat isa na padaluhin natin yung ating pong mga anak. No, yung mga bata po natin na maliliit sa Sunday school po every Sunday na 7 a.m., 9:30 a.m., saka yung 3:30 p.m. pag SND po. Okay, tapos yung every Fridays po natin na prayer meeting 5 p.m. to 7:30 p.m. patuloy po natin na pinag-iimbita maging yung Saturday po ng 5 a.m. to 7 a.m. Okay po, so sa ating pong mga celebrants sa week na ito, ngayong Sunday hanggang sa Saturday, happy birthday po kay Arthur Amok na magdaraos po ng kanyang pong kaarawan sa araw pong ito, August 9. Kay Kim Angel Dairit, Rovic Salonga, at Danilo Kalinisan, August 10, bukas po, Monday. Kay Zaylin Char Santosidad, Tony Rose Samson, Amalia Dator, Merlin Medrano, Justin J. Candelario, at Brian De Jesus sa Tuesday po, August 11. Kay Nitz Haber, Adrian Herrera, Raymond Magno sa Thursday po, August 13. Nikki May Kausing sa August 14 sa Friday. Anak Ribenco, Elisa Echipare, Rona Mantawid, at James Alegre sa Sabado po, August 15. Meron pa po ba ditong hindi nabanggit na magdaraos po ng kanyang kaarawan today hanggang Saturday? Umami na po. Wala pong aamin, wala pong magbabanggit, wala pong mag-birthday. How about yung wedding anniversary po? Wala po? Sige po, kung nandito po yung mga nabanggit po natin ng mga kapatid na magdaraos ng kanilang kaarawan, iniimbitahan po natin kayo sa harapan upang kayo po ipag-pray.
Nandito po ba sila? Hindi po kami magpapalibre. Huwag po kayo mag-alala. Wala po. Sige, kung wala po, pag-pray pa din natin sila. Ayun, si Kuya Arthur. Sige po, dito po tayo. Tayo po lahat ay tumayo at ating pong igawad yung ating pagpapala kay Kuya Art. Ating pong i-extend yung ating pong kamay sa kanya at ating pong panalangin, pagpalain ang ating pong kapatid. Let's pray. Purihin ka po aming Diyos. Salamat po, Lord God, sa aming pong mga kapatid na magdaraos po ng kanila pong kaarawan sa linggong ito, O Diyos. Salamat po sa buhay na inyo pong ipinagkaloob sa kanila. Salamat din po, Panginoon, sa inyo po, Lord God, na masaganang pagpapala na inyo pong igigawad sa kanila pong mga buhay. Amin pong itinataas sila sa inyo, Panginoon, at dalangin po namin, O Diyos, pagkalooban niyo po sila, Lord God, ng malakas na pangangatawan sa araw-araw, O Diyos. Ingatan po, Lord God, sila sa kanila pong pag-alis, maging sa kanila pong pag-uwi. Everyday, Lord God, ganyan din po, Panginoon, i-provide niyo po, O Diyos, yung lahat ng mga pangangailangan po nila, tugunin yung kanila pong mga pananalangin sa kanila pong buhay, Panginoon. Pagpalain mo po, Lord God, na magamit mo rin ang kanila pong buhay para ikaw po, Lord God, ay maipahayag, Panginoon, sa mga tao na nasa paligid po nila, maging asin at ilaw po sila ng sandibutang ito, Panginoon. Salamat po, Lord God, muli sa umagang ito, sa mga salita mo na amin pong tinanggap, Panginoon. Dalangin nga po namin, O Diyos, inyo po kami, Lord God, na pangunahan, Panginoon. Ito pong darating, Lord God, na prayer and fasting, Lord God. Hayaan mo nga po, Panginoon, na maitatag po sa amin yung pagpapahalaga, malalim at mataas na pagpapalaga sa pananalangin, Panginoon. Kagaya po ng mga lingkod mo, O Diyos, na kahit na po nakaranas sila ng iba't ibang mga pagsubok, Lord God, sa kanila pong pananampalataya, O Diyos, sila po ay nagsama-sama, dumulog sa inyo, humingi ng inyo pong pagpapalakas, Panginoon, ng boldness, ng faith, ng fire, Panginoon, sa pananampalataya, Lord God, at pinagkalooban mo po sila. Ganon din po, Panginoon, yung nais po namin. Especially ito pong darating na prayer and fasting. Nais po namin, Lord God, na muli pong mapaapoy, mapaalab yung aming pong pananampalataya sa inyo. Kahit na po may mga iba't iba kaming pinagdadaanan, Panginoon, makita po namin, Lord God, yung kahalagahan ng pananalangin na ito po yung aming pong kinakailangan, O Diyos, upang maharap po namin ng tama, Panginoon, yung iba't iba po, Lord God, na aming pong kinakaharap sa aming pong pananampalataya. Pagkaisahin mo po kami, kagaya po ng mga anak mo, Lord God, mga lingkod mo na nasa salita mo, Panginoon. Pagkaisahin mo po kami, Lord God, sa layunin, Panginoon, na maipahayag po ang inyong pong mabuting balita sa maraming mga tao sa aming pong paligid. Salamat po, Panginoon, dahil muli meron kaming pagkakataon, Lord God, na magamit, Panginoon, yung aming pong mga buhay para sa ikalalago ng inyong pong gawain, Panginoon. Salamat po. Purihin ka po, Panginoon. Dalahin po namin. Ingatan mo po kami, Lord God, sa aming pong pag-iwahiwalay. Sa umaga pong ito, samahan mo po kami. Ingatan sa aming pong pag-uwi, sa aming pong mga paglalakbay, at anuman po, Lord God, yung aming pong mga gagawin after po nito pong worship service, Panginoon. Pagpalain nawa
ang bawat isa, ingatan ng Panginoon, kahabagan at subaybayan, kalingain at bigyan ng kapayapaan. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Happy birthday po ulit sa ating pong kapatid. Bigyan po natin ng isang malakas na palakpak ang ating pong Diyos. At muli po tayong umawit ng papuri at pagsamba sa ating pong Panginoon sa umaga po. I've got faith for revival all across this land, like you did in the upper room. Let again your spirit loose. I've got faith to see miracles, setting captives free, like you did on the Azusa Street. Holy Spirit, move in me. God, we're praying for revival like the world has never seen, where the schemes of hell and darkness shall be crushed beneath your feet. We will see the church advancing in the cities and the streets. Holy Spirit, a great awakening. I got faith for salvation all across this land, like you've done throughout history. We pray for a great awakening. God, we're praying for revival like the world has never seen, where the schemes of hell and darkness shall be crushed beneath your feet. We will see the church advancing in the cities and the streets. Holy Spirit, a great awakening. Oh, oh, open wide, all you heavenly gates. Pour it out, fall upon this place. Father, let your kingdom come, and let your will be done. Holy Spirit, bring a great awakening. Oh,
we're desperate for you, Jesus. So we call upon your name. Holy Spirit, move in power. Signs and wonders we proclaim. Full of faith and expectations, God, we're praying, do again. Holy Spirit, bring a great awakening. Holy Spirit, bring a great awakening. Holy Spirit, bring a great